umagang or gabi. Diba? Dito nga po sa ating mga manonood, Alicia ninyo, nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Diba? Siyempre dapat kahit hapon or kahit maggagabi, dapat umuunat-unat pa din tayo. Lalo na't itong ating pinag-uusapan ay medyo talaga nga namang mapapaunat din ang inyong mga kamay. Pati na din ata yung mga kilay ninyo mapapaunat. Kasi nagsalita na itong si VP Sara. Alright. Diba parang nasa probinsya lang, no? Nagbubudots-budots. Medyo natatawa din ako sa aking ginagawa. No? Buksan ko nga muna tong ilaw natin. Alright, sige. Mga minamahal, ito. Nagsalita na, oo, itong si Baklang Hitad. At ang sabi niya, siya daw po ay hinaharas. O, si Sara Duterte nagsabi niya na, tungkol nga po dito sa impeachment complaint, yan daw po ay purely harassment. Alright, sige. Panoodin muna natin kasi nagbabasa ng script itong si Sara, no? Ang tindi mo, boy. Oo. Wala ba diyang script na galing sa puso? Yung hindi nagbabasa ng script? 'Di ba? Yung ultimately, yung nandyan talaga sa puso mo, yan yung nilalaman eh. Hindi yung nilalaman ng script. O, tingnan ninyo mga minamahal. Nako, parang si Sara ata yung bangag eh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, umayong adlaw kaninyong tanan. Magandang araw sa inyo lahat. Ang impeachment complaint na inendorso ng akbayan ay isang papel na walang kalakip na kahit anong ebidensyang magpapatunay sa mga paratang na isinasaad. Ang impeachment complaint na inihain ng Makabayan Black ay walang ebidensyang magpapatunay sa kanilang mga paratang? Ay, mukhang umatras ata yung bloodbath na sinasabi ni Sara Duterte, no? Akala ko ba bloodbath? Ha? So, mukhang magpapatulong ka na naman sa Supreme Court para i-delay yung impeachment na yan. Tandaan mo, Sara Duterte, hindi nawala yung grounds mo sa pagnanakaw. Idinaan mo lang sa technicalities. Lalo pat ngayon, umuugong-ugong na naman ang mga istorya na mukhang lalapit na naman daw kayo di umano sa Supreme Court. Oo. Kasi di ba February to nag-file ng impeachment complaint. Eh, di ba binago nga sa motion, panibagong motion for reconsideration nga po ng Supreme Court yung from session days, naging calendar days na. So, pwede na palang mag-file from January 14. Up to this moment, mga minamahal. Pero ang ginawa ng Makabayan Black, nag-filed sila ng February 2. So ngayon, merong umuugong-ugong na usapan na mukhang malabo na naman daw na ma-impeach itong si Sara Duterte because of technicalities. Oo, dapat February 6 daw talaga ang tamang pag-file ng impeachment. Eh di ba binago nga ng Supreme Court eh. You know what, mga minamahal? So, yung session days, tinanggal na, wala na pong session days, calendar days na. Binilang nila yung calendar days at sumwakto sa January 14. Eh, nag-file sila, nung nalaman lang nila, nung na-receive nila yung pag-dismiss ng MR, 'di ba, ng mga civil society group, nalaman nila sa desisyon ng Supreme Court na wala na palang session days. Binago na nila. Calendar days na, mga minamahal, at nung binilang nila, swakto na February 14. January 14. Kaya nung February 2, naisipan na nilang mag-file. Tapos ngayon, ugong-ugong ang usapan. Na idadaan na naman ninyo sa technicalities kasi ang 1-year-old bar is part po ng February 6 kasi dati nag-file ng impeachment complaint laban kay Sara Duterte is February 5. So within one day nakakalap agad ng perma na 216 votes, tapos ngayon sasabihin ninyo hindi kasi yan technicalities na naman. Ay naku, Sara Duterte, wag kami. Malinaw na meron kang grounds. Pero hindi malinaw, mga minamahal, kung saan kami nagkamali sa pag-file ng impeachment complaint laban sa'yo. Kinatigan ka lang ng Supreme Court. Oo, yan yung totoo. Pero hindi nalinis yung pangalan mo dito sa issue mo ng pagnanakaw. 7 yung article of impeachment mo, nadagdagan pa. Diba? Tapos sasabihin mo, walang malinaw na basihan. Eh, sobrang linaw na ngayon ginawa ng Supreme Court eh. Na technicalities lang kung bakit ka
naka-escape na naman sa impeachment because of technicalities, hindi dahil nabasuran na yung grounds mo. Hindi ka nga nilinaw ng Supreme Court na malinis na si Sara Duterte, uy. Wow. Hindi ka nalinis dun. Tandaan mo, VP, hindi ka malinis. Oo. Naidaan lang sa technicalities. Ano pinagsasabi mong walang malinaw na basihan? E di kung walang malinaw na basihan, dapat sana yung 7 article of impeachment na basura na yon. Ob. Dito. Hindi na ito bago. Matatandaan na ang impeachment laban sa akin ay naging sagot nila sa aking pag-alis sa gabinete. Isang hakbang na isinagawa dahil hindi na maipaliwanag ng Pangulo ang patuloy na pagkalugmok ng bayan sa kahirapan dulot ng kanyang kapabayaan at bisyo. Kapabayaan at bisyo. Si President Bongbong Marcos pa ngayon yung may bisyo. Sara! Uy! Gising! Si PBBM ba yung may bisyo o baka kayo? Yung kapatid mo is di umano'y addictus benedictus. Yung bunso di umano wake and bake. Yung kapatid mo naman na mayor dyan sa lugar ninyo, may issue din na isa daw palang baklitang hitad. Tapos si Pulong may 51 billion at mayroon pang issue sa magnetic Nyamu lifter na yan. Di ba na in-expose ni Trillanes? Ikaw may issue sa impeachment, yung tatay mo nakulong kaya nga nandoon sa dahig dahil mamamatay tao. Tapos si PBBM pa ngayon yung may bisyo. Ay, anak ng to. Baka yung bisyo ni PBBM ay magserbisyo. Yun! Yun! Continue. Noong 19th Congress, binuksan pa nila ang isang investigation in aid of legislation. Hindi upang lumikha ng batas, kundi upang magsagawa ng isang malinaw na fishing expedition para sa Diyan magaling si Sara Duterte, mga minamahal. Ay, pinifishing expedition nila ako. Ay, binubuli nila ako. Ay, ganito, ganyan. Anak ng Tokwa VP. Ang dami ng ebidensya sa'yo. Tapos yan pa din, at the end of the day, fishing expedition pa din. Mutakata na ito. May ubo. Yan kasi yung nagagawa ng nagbabasa ng script eh. Continue. planadong impeachment laban sa akin. Paulit-ulit nilang ibinandera ang isyung Mary Grace Piatos bilang umano'y bahid ng katiwalian. Kahit na sa kabila ng lahat ng investigasyon ay wala silang naipakitang kahit isang direktang paglabag sa paggamit ng confidential funds. Sumunod na dito ang bentahan ng mga pirma para sa impeachment at ang mga tinaguriang for later release projects na ipinangako umano sa ilang miyembro ng Kamara upang itulang ang impeachment laban sa akin. Mga pangyayaring mismong inamin na ng ilang mambabatas sa kanilang mga naging pahayag. Mga kababayan, walang kredibilidad ang akbayan upang mag-endorso o magsumite ng impeachment complaint. Wala daw kredibilidad ng akbayan. Ang tanong, ibabalik natin sa'yo, may kredibilidad ka din nga ba? Oh, di ba? Anong kredibilidad mo? Ang pagnanakaw? Yun ba? Ulit ng hayagang ipinahayag ng kanilang pinuno ang kanyang intensyong tumakbo sa pagkapangulo. Isang malinaw na indikasyon ng pampulitikang motibo sa likod ng kanilang mga hakbang. Huwag nating kalimutan ang makasaysayang talumpati noong Agosto 2024 ni Risa Ontiveros, kung saan malinaw niyang inilahad ang tunay na motibo ng akbayan bilang isang grupo. At habang ang anak niya ay may kapangyarihan pa, hindi magiging madali ang ating laban. While VP Sara is in power, the threat of a full-blown Duterte comeback is still a very real and present danger. For one, they are supported by one major superpower, China. Kaya malinaw na lahat ng ito ay isang uri ng harassment at pang-aabuso sa proseso ng impeachment ng grupong akbayan. Hindi malinaw kung ano ang ipinaglalaban nila para sa kaayusan ng bayan.
Sobrang linaw nga eh. Yung pagnanakaw mo nga, di ba? Kung hindi ka magnanakaw, hindi ba yan sila magpa-file ng impeachment? Hindi mo ba nagigets? Lawyer ka pa man din. Ay, naku. Iba talaga kapag ang lawyer, mga minamahal, ay nag-aral talaga na mabuti kaysa sa kamoting lawyer, no? Pero napakalinaw ng kanilang pamumulitika at pagpapahirap sa usaping diplomasya ng ating bansa. Sa huli, ang tunay na laban ay hindi lamang laban ng iisang tao o iisang grupo. Ito ay laban para sa katotohanan at sa dangal ng ating bansa. Naway magsilbi ito Yan, oo. Talagang nagpapalusot itong si ano, no? Si Vice President Sara Duterte, mga minamahal. Di ba? Ganda ng script, no? Oo. Kwento mo sa pagong. Harapin at sagutin mo na lang ang impeachment complaint sa tamang venue para matapos na hindi yung madami ka pang hanash, hindi madami ka pang eklavouche. Oo, nagdududa na sa yung mga tao eh. Kasi bato ka ng bato ng issue, bato ka ng bato ng mga drama. 'Di ba? Parang gusto mo lang ata na naman takbuhan yung pananagutan mo dito sa impeachment eh. Yeah, kaya gusto mo atang tumakbo bilang presidente ng bansang Pilipinas kasi ang gagawin mo lang ay maghiganti, no? Ay, nako. Himala, hindi galit si Sara Duterte. Under medication kaya siya? Naturukan kaya siya ng gamot? Diba? Diyos ko naman. Umatan ka sa hearing, patunayan mo lang yung sarili mo kung malinis ka nga ba talaga. Diba? Or else, baka gusto mo na naman takbuhan yung issue mo dito sa impeachment. Tama ba? Diba, mga minamahal? Anyway, bukod pa dyan, meron pa tayong pag-uusapan. Ito pa, mga minamahal, oo. Ay, dagdag na lang natin. Kasi, itong si Sara Duterte, umi-escape. Parang scapegoat niya na lang ata yung ano na yan, yung mga palusot niya na yan. Oo, hindi pwede yan. At meron nga siya ditong mga kakampi. Diba? Oo. Sila Chis Escudero na nakaabang na dyan sa Senado. You know what? Yung impeachment complaint na i-filed laban kay President Bongbong Marcos, lahat na basuhan na. Sa madaling sabi, insufficient, 'di ba? Yung form and substance binasura na kay President Bongbong Marcos. Pero dito kay Sara Duterte, hindi pa nagsisimula yung trial, abay pinaghandaan na nga po ni Tito Soto eh. 'Di ba? Sabi pa nga ni Tito Soto, we are ready sa impeachment complaint kasi yan po yung trabaho namin. Eh, tingnan naman kasi natin, mga minamahal. Yung usapin ng impeachment, dito kay Vice President Sara Duterte, hindi po yan gawa-gawa. Hindi din po yan haka-haka or hindi po yan yung harassment na kagaya ng sinasabi niya or political noise. Yan po isang legal proceeding at verified complaint na dumaan po sa tamang proseso. May jurisdiction, may testimonya tungkol sa daloy ng pera at may mga tao na magpapatunay sa kanilang binibintang na meron din naman silang hawak na ebidensya laban sa mga taong ito. You know what? Sabi na nag-comment dito. Mima, alam mo ba yung crimes against humanity na kaso ni Rodrigo Duterte sa ICC? Yung desisyon sa ICC Pre-Trial Chamber 1? Oh, alam ko naman. Kasi diba nung January 26, 2026, itinakda ng ICC Pre-Trial Chamber, lahat nga sila may issue eh. Diba na may sapat na batayan na ituloy ang kaso, laban nga po dito kay former President Duterte, tungkol nga po sa crimes against humanity. So, yung case fitness, diba, yung tinanggihan nga ng ICC, 'di ba? Kasi itong si Digong is fit for trial naman. Oo, parang ginagawa pa nilang sinungaling itong itong ICC. Samantalang itong si Sara Duterte, tingnan ninyo, 'di ba? On the other hand, lugmok na din sa kaso ng impeachment. So, ano ba yung mga kinurakot niya? Halagang 15 million. 125 million noong 2022 at 500 million sa confidential funds. So, ang kabuuan ng kanyang confidential funds ay 650 million. Tapos, 8 billion na aligasyon sa overpricing ng laptop at mga kaduda-dudang gastos sa 125 million within 11 days. So, systematic scheme, mga minamahal. So, yung paratang na yan, na sinasabi niya paulit-ulit, planado daw, diversionary tactics yan, mga minamahal. Oo.
Yung sinasabi ni Sara Duterte, meron namang mga nakikita naman natin, 'di ba? Na may mga peking pangalan na lumabas, yung Mary Grace Piatos, malaking cash deliveries mula sa confidential funds, mga unsupported expenses, 'di ba? Kabilang yung 15 million sa DepEd, na mga wala namang sapat na dokumento. So, ang dami talaga, to be honest, na issue ni Vice President Sara Duterte. So, hindi dapat niya pwedeng itanggi na walang mga sapat na ebidensya ang paratang laban sa kanya, which is, merong mga ebidensya. Tinatanggi niya lang talaga. Kailangan naman aminin niya. Diba? Alright, mga minamahal, yun po. Kayo, ano yung masasabi niyo dito? Anyway, it's me again, Alicia ninyo. Nagbabalik muli para sa ating panibagong video. Maraming salamat at ingat, mga kababayan.